Magandang araw! Narito tayong muli upang mag-aral ng asignaturang Filipino. Mga bahagi ng kwento ang ating tatalakayin sa araw na ito. Marami ka na bang nabasang kwento? Matutukoy mo ba ang mga ito? Kaya mo ba itong maisalaysay na muli sa iyong pamilya? Sa aralin na ito ay matutulungan ka na makatuklas ng mga bagong kaalaman tungkol sa pagtukoy ng mga bahagi ng kwento. Sabihin kung anong bahagi ng kwento ang tinutukoy ng mga sumusunod na pangungusap. Noong unang panahon sa isang napakalayong lupain. Ito ay bahaging simula. Naging maayos ang paghiwalay ng magkaibigan. Ito ay kasukdulan. Habang buhay na silang naging magkasama. Ito ay wakas. Gawin natin. Pag-aralan ang larawan, lagyan ng bilang 1 hanggang 4 ang simula hanggang wakas. Ilagay ang salita na tumutukoy sa bahaging simula, kasukdulan at wakas ng kwento. Ang bahaging simula ng kwento ay may malapit na palaruan sa bahay ni Bruno. Nakita niyang naglalaro ang kanyang mga kaibigan. Kasukdulan, upang siya'y makapaglaro, inuna niya munang tapusin ang kanyang mga module. Masaya siyang nakipaglaro sa kanyang mga kaibigan. At ang pangwakas, pagkatapos nilang maglaro at makaramdam ng pagod, si Bruno ay mahimbing na natulog. Laging tandaan, panimula, nagsasaad ng unang pangyayari o paano nagsimula ang kwento. Ito ang pangyayari na unang nagaganap sa kwento o bilang panimula ng isang kwento. Kasukdulan, paggamit ng katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. Ito ang bahagi kung saan nabibigyang solusyon ang kanilang naging suliranin o problema. Wakas, kinahinatnan ng kwento. Gawin natin. Sumulat o lumikha ng isang kwento na hango sa iyong sariling buhay. Nasa ika-4 na baitang na ako ngayon sa paaralang elementarya ng Amaya. Hindi man nakakapasok sa aming paaralan dahil sa pandemya, patuloy pa rin ang aking pag-aaral sa aming tahanan sa gabay pa rin ng aming guro at mga magulang. Mahirap man ang sitwasyon sa ngayon, ay akin pa rin pagsusumikapang makapagtapos ng pag-aaral. Gawin natin. Sa iyong mga napanood na palabas sa telebisyon, sa pelikulang napanood sa sinihan noon at sa nabasang mga kwento, tukuyin ang mga bahagi ng kwento. Isalaysay muli ito at isulat ang pagkakasunod-sunod nito.
Cinderella. Sa isang kaharian ay may isang dalagang nakatira sa isang maliit na bahay. Siya ay si Cinderella. Maganda, mabait at masipag na dalaga si Cinderella at hindi katulad ng ugaling meron ang kanyang madrasta at mga kapatid. Hindi naging madali ang buhay ni Cinderella dahil sa kanyang madrasta at kapatid, dahil ginawa nila itong tagapagsilbi nila. Araw-araw siyang naglilinis, nagluluto at inaasikaso ang kanyang malupit na pamilya. Dumating ang araw na nagpatawag ng piging ang hari ng kanilang kaharian. Lahat ng mga dalaga ay inimbita. Dahil sa inggit, ayaw papuntahin ng kanyang pamilya si Cinderella at siya'y naiwang umiiyak sa kanilang bahay. Habang siya ay umiiyak, dumating ang kanyang fairy godmother upang siya ay tulungan. Siya ay binigyan ng magarbong damit at sasakyan upang makarating sa piging. Pinaalalahanan din siya na kailangan niyang umuwi bago maghating gabi dahil mag-iiba ang kanyang kasuotan. Pagdating sa piging, ang lahat ay namangha sa kanyang kagandahan, maging ang prinsipe ng kaharian. Nagsayaw sila buong gabi. Halos makalimutan ni Cinderella ang oras. Dali-dali siyang umalis at naiwan ang kanyang sapatos. Hinabol siya ng prinsipe, ngunit hindi na niya nasilayan si Cinderella. Ipinahanap niya ang may-ari ng sapatos sa buong kaharian. Natagalan man ang paghahanap kay Cinderella, siya'y natagpuan din ng prinsipe. Sila ay nagpasyang magpakasal at nagsama ng panghabang buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino. Paalam!